Sa video ito, pag-usapan natin ang step-by-step process kung paano mag-apply ng SSS Retirement Benefit. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph. And then may makikita kayong ganito, hanapin at i-click nyo na lang ang create a my.sss account or login. Ito po yon. At dito hanapin at i-click nyo po ang member login. At mapupunta na po kayo dito sa paglalagay ng user ID at password. So make sure guys, meron na kayong user ID at password. So kung wala pa kayong nagawang user ID at password, may video na po kong ginawa dyan kung paano gumawa. Hanapin nyo na lang po. Ilalagay ko na lang sa description box. So dito, kung nalagay nyo na yung user ID at password ninyo, i-click nyo na po itong sign in. So kung kakalagin lang ninyo, wala pa kayong makikitang time-based one-time password. So one-time pin through SMS lang yung nakalagay dyan. So kung gusto nyo magkaroon ng ganito na mayroong time-based one-time password, may video na rin po akong ginawa kung paano gumawa niyan. So ngayon, i-click lang natin tong get pin, itong sa baba ng one-time pin through SMS. So dito maglalagay kayo ng OTP na marireceive ninyo. So kung meron na, ilagay nyo na lang po dito, then click login. At pagkatapos may makikita kayong data privacy notice dito. So scroll down nyo na lang po yan, basahin nyo na lang po lahat. At pagkatapos may makikita kayong I agree dito sa baba. So i-click nyo na lang po ito. At makakapasok na tayo sa homepage ng ating SSS online account. At dahil sa gusto nating mag-apply ng SSS Retirement Benefit, kailangan nating pumunta dito. Pero bago tayo pumunta sa pag-click ng apply for SSS Retirement Benefit, make sure guys na meron na kayong bank account or e-wallet na nakaregister sa inyong SSS Disbursement Account Enrollment Module. Kasi doon po ihuhulog nila yung pera na makukuha ninyo sa inyong retirement. So dapat meron kayong bank account or e-wallet na nakaregister doon. So kung wala pa kayong bank account or e-wallets kagaya ng mga GCash, PayMaya, ganyan na nakaregister sa inyong SSS online account, wag nyo po munang i-click tong apply. So kailangan nyo po munang mag-register ng bank account ninyo or e-wallets dito sa SSS Disbursement Account Enrollment Module. So bago kayo mag-umpisa guys, make sure na meron kayong bank account or e-wallets kagaya ng GCash at PayMaya, ganyan. Dapat meron kayong sariling account ninyo kung kayo yung magre-retiro. Kasi doon nyo i-register yung pangalan ninyo at yung bank account ninyo. Kagaya ng sabi ko kanina, doon po ihulog yung makukuha ninyong benefits. So kung meron kayong bank account or e-wallets, proceed na po tayo dito. I-click lang natin tong Disbursement Account Enrollment Module. At may makikita po kayong Disbursement Account Enrollment Reminders. So marami po yan, basahin nyo na lang po yan. Pero mamaya, i-discuss ko yung iba na nandyan. At pagkatapos kung okay na, i-click nyo na po itong box katabi ng I certify para ma-checkan. At kung may check na, i-click nyo na po ang proceed. At mapupunta na po tayo dito sa enrollment. So dito sa kabilang banda guys, sa right side, may disbursement accounts na akong nakaregister dyan. So dalawang bank account na po yung active disbursement accounts ko. So mag-additional pa ako ng isang bank account na i-register. At kung wala pa kayong bank account na nakaregister, ganito po yung makikita ninyo. You don't have an active disbursement yet. Sa akin, meron na akong bank account na nakaregister kaya may nakikita na tayo dito. So dito sa baba, may makikita kayong dalawang pagpipilian. Pwedeng bank account at yung e-wallet. Pero nasa sa inyo na po yun kung ano yung gagamitin niyo. Pero kahit saan naman dyan, pwede po kapag mag-a-apply kayo ng retirement benefit. So pwede pong bank account and pwede din pong e-wallet. Kahit saan dito yung gagamitin ninyo, make sure na magkatulad yung pangalan ninyo sa SSS account online ninyo at sa bank account or e-wallet na gagamitin ninyo. In short, hindi po kayo pwedeng humiram sa mga anak ninyo or kamag-anak ninyo, hindi po pwede yan. Dapat sa inyo talaga nakapangalan yung bank account or e-wallet na gagamitin ninyo. At kung ready na kayo at meron na kayong bank account, proceed na po tayo dito. So, dito sa baba, i-click nyo po itong
select bank. So dito marami po kayong bangko na makikita. So make sure alam nyo yung pangalan ng bangko ninyo. Kasi marami pong bangko na magkakatulad yung pangalan dito. Itong Union Bank of the Philippines at Union Bank Quick Card. At ito pang isa, BDO Unibank at BDO Network Bank. So dapat alam nyo talaga yung pangalan ng bangko ninyo. So yung bank account na ipapa-enroll ko is yung BDO Unibank ko. So kung nahanap nyo na ang pangalan ng bangko na ipapa-enroll niyo, i-click nyo na lang po. At dito makikita nyo na po yung pangalan ng bangko na pinili ninyo. Kagaya sa akin, BDO Unibank. So dito sa baba, ilagay nyo po yung bank account number dito po. So ulitin ko, make sure bank account number yung ilalagay ninyo dito, hindi po ATM card number. Dapat bank account number. At kung may check na, proceed na tayo dito sa paglalagay ng confirm bank account number. So make sure po magkatulad yung bank account number at dito sa confirm bank account number na ilalagay ninyo. Dapat magkatugma po silang dalawa. At kung may check na yung tatlo, i-click na po natin tong next. So dito mapupunta na po tayo sa pag-select ng proof of account. So i-click lang natin tong select document type. So ito po. So dito pumili po kayo kung ano yung document type na gagamitin ninyo as proof of account. So pwede po ATM card with account number and name, bank certificate or statement issued within the current year, foreign remittance receipt, passbook, screenshot of online mobile banking account, validated deposit slip. So kung may bank account kayo tapos meron kayong ATM na may account number tapos pangalan ninyo, so pwede nyo na pong gamitin yan. So kung wala naman, kung meron kayong bank account pero wala kayong ATM, pwede nyo gamitin ang validated deposit slip or yung passbook. Depende na kung ano yung hawak ninyo ngayon. So sa akin, ATM card with account number and name. At kung okay na, i-click nyo na po itong may box guys, itong uploaded proof of account. At may makikita po kayong ganito, camera or media picker. So kung gusto niyo diretso picturean yung ATM niyo guys, i-click nyo na lang po itong camera. At magka-capture na lang kayo sa inyong ATM or passbook or validated deposit slip. Pero kung tapos nyo nang mapicturean, i-click nyo na lang po itong media picker. Pagkatapos piliin nyo na lang po yung picture ng proof of account na gagamitin ninyo. At pagkatapos kung may makikita kayong kulay pula na may nakasulat na ganito, invalid file size, the file size is too large. So, pwede nyo pong i-crop yung picture guys kasi medyo malaki yung file size ng picture niyo. Pwede nyo i-crop ng konti basta hindi lang mapuputol yung proof of account na pinicturean ninyo. So, kapag na-crop na ninyo, mababawasan na yan ng file size. At antayin nyo na ganito na yung lumabas, yung may check na siya. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng valid ID cards and documents. At para sa mga nagtatanong kung ano-ano daw yung mga valid ID cards and documents na tinatanggap ni SSS, i-click nyo na lang po itong view list of valid ID cards and documents. So sa ngayon guys, ito yung mga valid ID cards and documents na tinatanggap ni SSS. So meron silang 21 na valid ID cards and documents na tinatanggap sa ngayon. So hanapin at piliin nyo na lang kung ano yung valid ID cards and documents na gagamitin ninyo. So kung may nahanap na kayo dyan, ay click nyo na po itong close. At kung ready na yung valid ID or document na gagamitin ninyo, i-click nyo na lang po itong drop file here or click to upload. Ito pong my square. So ganun pa rin, pwedeng live pagka-picture ninyo guys or kung nakasave na, nakapicture na kayo, pwede nyong i-click tong media picker. Pero kung gusto nyong live, itong camera. Pagkatapos kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa pag-a-upload ng selfie photo. So yung selfie photo natin guys, hawak natin yung proof of account na ginamit natin at yung proof of identification or documents na ginamit natin. So for example, gumamit kayo ng ATM card tapos yung SSS UMID yung ginamit niyo, dapat yung dalawa po yung hawak ninyo. Or kung deposit slip tapos ID, dapat yun din po yung hawak ninyo. At kung screenshot of online banking account yung ginamit ninyo, dapat may hawak kayong cellphone
na nandun kayo sa screenshot of online banking account ninyo, tapos yung isang kamay hawak yung ID or document na ginamit ninyo. And make sure guys, dapat klaro yung proof of account at proof of identification na hawak ninyo. Kapag zoom in ninyo, dapat nababasa yung mga details doon. And make sure din nakikita yung buong mukha ninyo, klaro yung buong mukha ninyo. So dapat walang nakatakip sa mukha ninyo kagaya ng mga sunglasses, face mask, ganyan. Dapat wala po mga bandana, wala po mga sombrero, dapat wala din. At dapat nasa maliwanag kayong lugar para mas maganda yung kuha at mas malinaw. At advice ko rin sa inyo, mas maganda talaga hindi nyo gamitin yung front camera ng inyong cellphone. Kasi kadalasan pag selfie, front cam yung ginagamit nila. So pag zoom in nyo yung picture sa ID at document na hawak ninyo, baliktad po yung nandun. So hindi po nila mababasa. Yun po yung dahilan kung bakit nare-reject yung disbursement account enrollment nila. So mas maganda po magpa-picture kayo sa mga kasama ninyo dyan at back camera ng inyong cellphone yung gagamitin kasi mas malinaw yan. At tama po kapag zoom in ninyo, mababasa ng maayos yung details na nandun sa proof of account or proof of identification na hawak ninyo. At kung ready na kayo, i-click nyo na po itong draft file here or click here to upload. Ito pong may box. So ulitin ko, pwede pong live yung pagka-take ng picture ninyo na hawak ninyo proof of account at identification card or document. Or pwede din kung naka-picture na kayo, pwede nyo i-upload na lang, i-click nyo tong media picker. At kung okay na at ganito na yung lumabas, i-click nyo na lang po itong next. At pagkatapos may makikita kayong ganito, so i-click nyo na lang po itong box katabi ng I certify para ma-checkan. At pagkatapos kung may check na, scroll down nyo na lang po hanggang sa makita nyo itong enroll. So i-click nyo na lang po itong enroll. At pagkatapos may makikita kayong ganito dito sa gilid na you have successfully enrolled. Pero hindi pa po yan approved guys kasi for branch approval pa po yan. So kung nakikita nyo dito may kulay pula na for branch approval. So wag nyo pong ika-cancel yan. Antayin nyo po na maging active disbursement yung makalagay dyan. So kagaya ng nandito sa taas na disbursement account ko, active disbursement account na yung nakalagay. So dito sa baba, yung video ko is for branch approval pa. So antay-antayin lang natin mga 3 to 5 working days hanggang sa ma-approve na or ma-reject yung application natin. Kasi dalawa lang yung patutunguhan yan, ma-approve or ma-reject. So kung na-reject yung application ninyo, pwede po kayong mag-apply hanggang sa ma-approve yung disbursement ninyo. Pero kung ganito na yung nakikita ninyo, active disbursement account, so ibig sabihin yan, pwede na kayong mag-apply ng retirement pension ninyo. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply. So balik tayo dito sa homepage ng ating SSS online account. So dito sa baba may makikita tayong retirement benefit at sa baba niya may nakalagay na apply. So i-click lang natin itong apply. At pagkatapos kung ganito yung makikita ninyo na hindi pa daw kayo pwedeng mag-apply kasi wala pa kayong naka-enroll na bank account. So ibig sabihin yan hindi pa active yung bank account na in-enroll ninyo or rejected na yung in-enroll ninyo na bank account. So mag-enroll kayo ulit. So kung meron na kayong active na bank account or e-wallet na nakaregister sa inyong SSS account disbursement enrollment module, ganito na po yung makikita ninyo. So pwede na po kayong mag-proceed sa pag-apply. So dito na tayo sa paglalagay ng date of separation. So dito ilagay nyo po kung anong petsa kayo tumigil sa pagtatrabaho. Or kung voluntary kayo, pwede kung kailan kayo nag 60 years old. So yung nag-a-apply nito ay July 30, 2024 siya nag-retire kaya ito yung nilagay natin dito. At kung okay na i-click natin ang proceed. At pagkatapos kung may makikita kayong ganito na hindi daw kayo makaka-proceed dahil hindi pa kayo umabot ng 60 years old at the time of contingency. At pagkatapos kung ganito yung makita ninyo pagka-click niyo ng proceed, may check na nakalagay dyan. Then dito sa baba makikita nyo po yung employment history ninyo. So i-double check nyo na lang po lahat yung employment history ninyo. Baka kasi may employer kayo na wala dito sa employment history ninyo,
ibig sabihin yan hindi naghulog yung employer ninyo dati. So pwede kayong pumunta sa SSS branch para i-report na nagtrabaho kayo doon tapos hindi naman sila pala naghuhulog ng inyong SSS contribution. At dito may pagpipilian kayo kung yes or no ba. Kung gusto mo ba daw i-avail yung 18 months na advance pension. So nasa sa inyo na po yun kung gusto ninyong i-advance or parang i-loan ninyo yung 18 months na monthly pension ninyo at after 18 months doon pa kayo ulit mag-uumpisa na makakatanggap ng pension ninyo. So bali makakatanggap kayo ng buong 18 months kung mag-yes kayo dito. Pero kung ayaw nyo naman, gusto ninyo makakatanggap ng monthly, hindi buo na 18 months, pwede rin kayong mag-no. So dito sa baba makikita nyo po yung bank account na pwede ninyong gamitin. Yung mga bank account or e-wallet na nakaregister sa inyong SSS account disbursement enrollment module. So baka magtaka kayo, yung tinuro ko sa inyong disbursement kanina, hindi S2S yun. So yung gagamitin ko dito is S2S kasi yung client ko, S2S yung nakaregister sa kanyang disbursement account. Kaya ito yung gagamitin natin. At kung okay na, i-click na natin itong proceed. At pagkatapos may makikita kayong ganito. Dahil nag-avail na kayo ng 18 months advance pension, gusto niyo ba daw i-proceed? So kung okay kayo dyan, i-click nyo na lang po itong okay. So July 30, 2024 tayo naglagay ng retirement. Pero yung nakalagay dito, please be informed that the effectivity of your retirement is October 26, 2024. Tapos nandito rin yung estimated monthly retirement pension benefit na makukuha ninyo, including na daw yung 1,000 pesos na additional benefit. So ang total na makukuha ng client ko monthly is 2,826 pesos. Pero hindi pa po daw final yan kasi i-compute pa ulit ni SSS yan. At dito sa baba may makikita kayong would you like to proceed. So kung okay kayo sa computation at wala kayong problema at gusto niyo i-proceed, i-click nyo na lang po itong proceed, itong may square. At pagkatapos may makikita kayong online certification undertaking dito. So basahin nyo na lang po lahat yan. At dito sa pinakababa may makikita kayong check to certify and proceed. So i-click nyo na lang po itong box katabi ng check. At kung may check na yan at okay naman kayo lahat, i-click nyo na po itong proceed. At pagkatapos may makikita na kayong ganito. So natapos nyo na yung step 1, step 2 at step 3. So complete na and successful na daw yung pag-submit ninyo ng retirement claim. So screenshot nyo po to para makuha nyo po yung transaction number at may copy kayo niyan. At sa mga nagtatanong kung ilang days or weeks bago makuha yung retirement claim ninyo, yung sa akin kasi dati may nag-in-apply ako, 1 to 2 weeks po talaga makukuha yung retirement claim ninyo. So may marireceive pa kayong email na kagaya nito. So ito yung email na na-receive ko na successful na daw yung pag-submit ko ng retirement claim. And then mag-antay-antay lang kayo guys mga 1 week kasi may marireceive kayong text na ganito. So sample text lang to na approve na yung retirement claim ninyo. So mag-antay lang kayo ng mga 3 to 5 working days para pumasok yung pera sa bank account or e-wallet na ginamit ninyo. So, i-check nyo na lang from time to time yung bank account or e-wallet na ginamit ninyo kung pumasok na yung pera doon.